Okay, so paano nga ba mula sa Tagalog naging Pilipino at naging Filipino? So tandaan niyo po na ang Filipino or letter F na wikang pambansa natin ay meron ng mga hiram na wika at mga katutubong wika ng Pilipinas at Tagalog. So nucleus po ang wikang pambansang Filipino. Okay? So pag sinabi nating Tagalog, ito po ay wikang pinagbasehan po natin na kung saan ay meron pong 20 letra lamang. Pero pag sinabi nating wikang pambansang Filipino or letter F, yan po ay naglalaman ng 28 letra. Doon sa 20 letra na yon, na basehan ng ating wikang pambansang Pilipino, nadagdagan yun ng 8 letra. At ang 8 letra na yan ang hiniram natin sa mga mananakop na nagtungo sa ating bansa. Sabi nila, ang wika po ay hindi mabubuhay kung ito po ay hindi nanghihiram ng wika. So, ganun din. So, ang ating pong wika ay hindi mabubuo kung kulang yan ng mga letra. So, nung pumasok ang panahon ng Kastila po sa atin, nung panahon ng Kastila, pinakilala nila sa atin ang kanilang wika, kasama na ang kanilang mga letra, kung paano nila ituro to sa paaralan. So, naiwan na yun sa atin nung sila po ay umalis na. So, ito ang mga letrang yon. Letter C, letter F, letter J, N, Q, V, X, and letter Z. So, pakitandaan yung 8 letra na yan. Okay? Okay. Next. Next na. So, pagdiriwang ng buwan ng wika. So, kailan nga ba pinagdiriwang ang buwan ng wika? Okay, so, ngayon po ay Agosto, ibig sabihin, pinagdiriwang natin ngayong buwan na to ang buwan ng wikang pambansa. Pero kung sa ilan po na nakaabot, noon kasi hindi siya buwan ng wikang pambansa. Dati, linggo yan ng wikang pambansa. So, paano ba nangyari yon? Noong panahon ni Pangulong Sergio Osmania, nagkaroon ng proklamasyon bilang 35 na ang Linggo ng Wika ay gugunitain tuwing ika-27 ng Marso hanggang ika-2 ng Abril. Okay, so bilang paghahanda sa kaarawan ng tanyag na Pilipinong Makata na si Francisco Balagtas Baltasar. Pero nung sumunod, nagkaroon na ng bagong Pangulo na si Pangulong Ramon Magsaysay mula sa Linggo ng Wika, inusog yon. Mula Marso 27 hanggang April 2, nagkaroon ng proklamasyon 186 noong 1954 na ang magiging selebrasyon na natin ng Linggo ng Wika ay mula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto upang upang maisama sa gawain ng paaralan. Kasi ang buwan ng Marso at buwan ng Abril, yan yung mga panahon na kung saan patapos na yung school year. Kaya inusog yan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Okay? Ang huling araw ng selebrasyon ay paggunita sa kaarawan ng ama ng wikang pambansa na si Manuel L. Quezon. So, yun yung naging dahilan dyan, no? And then, pangatlo naman, nung panahon naman ni Pangulong Corazon Aquino, sa proklamasyon bilang ika-11, pinagtibay ang selebrasyon ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19. So, ganun lang din. So, kung ano ang nakalathala sa proklamasyon bilang 186 ni Ramon Magsaysay, ay ganun din, kinulit lang din nilagdaan yon ni Pangulong Corazon Aquino. Ngunit, nang umupo si Pangulong Fidel Ramos, so nagkaroon ng panibagong proklamasyon bilang 104 na ang selebrasyon mula sa wikang pambansa na isang linggo natin i-celebrate ay naging isang buwan. So buong buwan na ng Agosto, ipagdiriwang ang wikang pambansa. Okay, so yan yung naging dahilan kung bakit buong buwan ng Agosto at wala tayong depende na sa atin sa school kung anong date siya ipagdiriwang. Basta buong buwan, pinagdiriwang po natin ang linggo ng wika. Okay, so yun yung naging dahilan. Okay, proceed na po tayo.